Ano nga ba ang contractualization? Ano nga ba ang contractual workers? Makapag-interview nga ng estudyante. Less benefit siya kasi nga very short period of time lang siya bukod sa kontrata. Tapos, ano ba? Yun lang. Para po sa akin, pag sinabing contractual worker, walang kasiguraduhan yung trabaho mo. Halimbawa 6 months ending contract, so wala ka nang mapagkukuhaan ng magagamit mo or yung pera para sa pamumuhay. For me, yung contractual workers, yun yung parang workers na merong specific time may specific time yung work nila na pwede, within 6 months, pwede matapos yung ano. Hindi katulad ng regular workers na, ayun. Naisip ko agad ay permanente yung trabaho. Na-deprive ng mga benefits na talagang dapat na makukuha nila as regular. Sa akin, for me, pag sinabing contractual workers, ito yung workers na walang kasiguraduhan kung kailan ma-end or hindi, ganun. Yun lang. Ako, limited lang yung benefits tsaka yung sahod din lang. Ito naman, unpermanent yung status ng trabaho nila. Ganun. Noong mga dekada 80, nagkaroon tayong bagong uri ng mga trabaho. Hindi sila kinilala bilang pisikal na trabaho. Kasama sa mga ito, ngunit hindi limitado sa ang mga tinatawag nating part-time jobs. Kasama rin dito ang fixed contract employment. Ngunit, ano nga ba ang contractualization? Ibinunga siya ng neoliberal policy sa usapin ng ekonomiya. Ngayon, gusto pang mas madagdagan ng profit ng mga capitalist, kaya kailangan para mangyari yun dahil mahirap na magkaroon ng bawasan pa sana yung minimum wage. Kasi hindi na yung imbalances ng presyo, talagang yung tunay na halaga sana ng sahod ay hindi na makamit ng mga manggagawa workers. Ang layunin niya o ang paraan niya para magbawas ng sahod ay contractualization. Bawasan yung kontrata, yung paggawa within 6 months or 5 months, tapos walang benefits na mas malaking makukuha yung capitalist doon. Parang gano'n. At ano pa ba? Yun. May naisip po ba kayong advantage na contractual over regular? Siguro hindi siya para sa mga taong madaling magsawa. So nakakapag-jump siya into works. Meron. Siguro kung sakaling
nilang mag-shift ng work mas madali kaysa pag regular. Upang mas lalo nating maunawaan ang kalagayan ng ating mga kababayang contractual worker, minabuti namin makipanayam sa iilan sa kanila. Tanong po, gaano katagal bago kayo naging regular employee? 6 months. 6 months. Ano po yung mga ginawa nyo o mga pinagdaanan nyo para maging isang regular employee? Dapat masunod mo yung metrics mo dun sa call center. Tapos, yun, tumagal ka dapat ng 6 months na nasusunod mo yung, yun nga, yung metrics mo. Sa tingin nyo po ba, may pinagkaiba ng estado ng buhay nyo ngayon na regular employee na kayo kumpara nung dati na contractual employee lang kayo? Oo, meron pagkakaiba. Sa paanong aspeto po? Yung benefits mo bilang regular employee, syempre iba dun sa contractual employee. May mga leave ka, for example, yung pagod ka na sa trabaho, kailangan mo mag-rest. Yun. Tapos kung kanyari may emergency, yun, pwede kang ma-absent sa trabaho na hindi nakakaltasan yung sweldo mo. Sapat naman po ba yung sahod na kinikita nyo ngayon? Sa ngayong single pa ako yun, sakto pa siya. Sapat po siya. Pero kung sakaling magkakaroon po kayo ng pamilya, maging sapat pa rin po ba yung sahod nyo ngayon? Hindi na. Sa ngayon po ba, nanaisin nyo pa po ba na magpalit ng trabaho? Oo. Sa parehong field pa rin po ba ng trabaho nyo ngayon o sa ibang field naman po? Sa ibang field na. Kung dati po na contractual worker pa lang po kayo, sapat na po ba yung sahod nyo ngayon? Sapat na. Sa tingin nyo po, ano po yung mga advantages ng pagiging contractual worker sa regular employee? Advantages ng pagiging contractual? Meron ba nun? So, wala po talaga. Sa contractual, siguro kung nasa call center ka, mas madali kasi pwede kang magpalipat-lipat. Pero kung nasa field ka talaga, wala kang benefits kung contractual ka lang kasi walang security yung trabaho mo. So, yun lang po sa Gaano na po kayo katagal bilang isang contractual worker? 10 years na po. 10 years. Gaano katagal po yung kontrata nyo pag yung madali? Kadalasan is 3.5 years ako sa isang detachment. Although na yun ay magandang performance, kaya lang pagdating sa bidding, minsan natatalo agency namin, kaya nalilipat ako sa ibang agency. Oh, sigurado na yan, ha? Nasa minimum po ba or above po yung kinikita nyo dito? Oo, nasa minimum kami. Breadwinner po kayo dito? Oo, ako na yung Sapat po ba sa magastusin yung kinikita nyo po? Oo, ngayon sapat na. Kasi ginuwenta kinahigpapat sa sahurin mo, sapat na sapat. Sapat naman po. Pag yung may pakapanahon po bang hindi sapat? Before, kasi nag-start ako mag-work. Ngayon na lang ulit ako bumalik sa pag-work. Before talagang hirap, kung hindi ko sasabayan ng mga trabaho, kung maasa lang ako doon sa bigay ng panganay. Kaya, kunyari po, yun nga po, pag yung habang hindi po kayo nandito sa ganitong trabaho, ano po ginagawa nyo para kumita? Para kumita, hindi ako nahiya, naglalabada ako, nagpagpansadura ako, nagluluto ko ng ulam para lang ibenta sa may preso ko sa harap ng bahay. Almusal, kaya lang ulan. Kung kunyari po, may mag-offer po sa inyo na mag-regular, tatanggapin nyo na po yung regular? Oo naman, pero ang problema lang, sa edad ko, kung may tatanggap pa sa akin, ang maging regular. Kung bibigyan po kayo ng chance makapagkuha ng ibang trabaho, may ano po, tatanggapin niyo po ba? Tanggapin ko, pero pwede rin naman
Pwede rin ako maging ordinary, pwede rin ako mag-supervisory kasi dati humawak na din ako ng tao. So, parang sa end mo na nagkakaroon po ng tao. Oo, nag-trainer din ako minsan. Nung wala pa ako, hindi pa ako nagpa-renew ng license. Nag-NC po yung sa TESDA. Nag-trainer ako yung household going to yung mga OFW, DS, mga katulong-patulong. Nag-trainer ako, mga DS, yan. So, gano'n na po kayo katagal bilang isang contractual worker? 1 year. 1 year po. So, gano'n po katagal yung bawat kontrata? 1 year din. 1 year. Nare-renew po ba yung contract sa pinapasukan niyo? Oo, nire-renew pero depende siyempre sa performance kung nire-renew or irregular or hindi. Nasa minimum po ba or above minimum yung kinikita niyo? Minimum. Minimum. Breadwinner po kayo? Oo, breadwinner. Sapat po ba yung kinikita ninyo para sa pamilya ninyo? Oo, sumasapat. Kasi aside sa minimum salary, meron din yung mga night differentials, OT, overtime, incentives, mga ganun. So, meron pa po ba kayo ibang pinagkakakitaan para matustusan yung parang addition na rin po dun sa kinikita niyo? Pag kaya ng schedule, kung meron, catering, ganun. Catering services. So, naisip niyo po ba yung maging isang regularly employed na worker na may stable na sahod? O mas gusto niyo po yung ganitong setup? Actually, kung dito sa atin sa Pilipinas, ayoko kasi parang hindi siya ganun sapat kahit maging regular worker ka. Dahil sa field ko, sa food and beverage, parang hindi siya ganun kasapat kahit maging regular. Na naisip niyo po ba na magpalit pa po ng trabaho or sa parehong field na lang din po? Parehong field, pero agad na rin ako dito sa local. So, abroad yun. In your company, of course, there are regular and contractual workers. So, why do you hire contractual workers in certain fields or in certain aspects of the company? We don't have contractual workers. We have NFIC regular staff. Everyone there is regular. Now, from time to time, we will use agency labour. Now, the agency labour, if we want 10 men to come in tomorrow to do a specific manual task, we'll phone the agency and say, send me 10 men tomorrow. But apart from that, we are permanent staff. It's all skilled labour that we use, so we have it's 99% is permanent staff. So why do you prefer regular employees? For the continuity, so that we have the skilled men that we can count on. We have employees who've been with the company for 20 years. And we've got, the men we're taking on just now, we want them to stay for the next 20 years. Plus we have high-speed latest machinery, modern machinery. If you keep changing the stuff, your efficiency will go down. Yeah. You can't just pull somebody off the street and say, there is 100 million pesos worth of machinery, run it. They get a housing allowance, they get medical coverage, they get money for food, we give them accommodation, we give them flights back to the Philippines. Hey, we're nice. More than nice. Plus also, every year he is working for the company.
he's building up some kind, what we call it, end of benefits, Yes. or end of service benefits. Yeah. He's getting it. So that when people leave, they get a lump sum payment to take back to Philippines or wherever with them. So, sir, from your point of view, what do you think are the risks of employing regular ones rather than permanent ones? In your own opinion. Like the contractual, maybe he's talking about the contractual and permanent employees. Okay. Like, with contract, I mean. Right. We'll talk two scenarios. In Saudi Arabia, it's impossible for us to find. It would be impossible because we need visas to get people here. If we just chopped and changed our staff every 6 months, it would be a nightmare. For smooth running of production, that's the way to go. Now, I previously have worked in the UK and in New Zealand, and again there I much prefer to have permanent staff. Now there I could go and find other people if I wanted to, but again it's much better to have a permanent, loyal, trained staff. Your government's got it all wrong. Yes, it's part of privatization, I think. Yeah, but again, you are saving from one side and despoiling your utilization from the other side. Now, I believe that some of your better companies do employ people. Now, if it was a seasonal job, okay, this is different story. If it was, I don't know, pineapples, and they only grow for 3 months of the year, okay, why would I employ people for 12 months when I only need them for 3 months? Fair enough. That's contractual, and I have no issue with that. But for the majority, for every business I've ever worked in Saudi Arabia as well, we are producing all year round. Okay, follow up. Now come on, she's doing all the work here. What about you two? You're the camera woman, so you've got an excuse. What about you two? I'm recording your voice. And you're working out how to do the subtitles. Pinili namin yung contractual relation kasi nakaka-period yung effect niya sa economy sa whole. Tapos, yung effect nun sa GDP, iniisip namin paano kaya yung nagiging epekto niya kapag na-employ and na-terminate yung isang worker sa same year. Tapos, yung mga batas na nagpoprotekta sa kanila, gusto rin namin malaman. And ano yung mga benefits na pwede lang makuha. Tapos, bukod doon, gusto namin makarinig ng iba't ibang opinion galing din sa mga eksperto, mga taong dapat makausap tungkol sa kanila. Nagsimulang maging evident ang contractualization noong late 1980s. Nagkaroon tayo ng part-time jobs, fixed contractual employments. Noong panahon yun, tinawag yun na triangle relationship. A relationship between dun sa principal, sa contractor, at dun sa mga worker na ikokontrata ng contractor. Yung principal, inutusan niya yung mga contractor na kumuha ng mga worker na sisweldohan ng principal. Kaya triangle relationship. Ang contractualization ay isang sistema kung saan binibigyan ng trabaho ang isang manggagawa within a fixed period or time. Meron din sa akin nakapagsabing ekonomista na ito ay konektado sa privatization at globalization. Ano nga ba yung dalawang yun? Ang
privatization ay isang sistema kung saan ang isang pampublikong ahensya o kumpanya ay napupunta sa pagmamay-ari ng isang pribadong kumpanya. Pero ano nga ba ang koneksyon ng contractualization at ng privatization? Dito ngayon papasok ang objective ng mga private firm. Ano nga ba yung pangunahing objective ng mga pribadong kumpanya? Yun ay unang-una, ma-maximize yung profit nila o mas mapataas pa yung kita nila. So, paano nila gagawin yun? Nandyan ngayon papasok yung contractualization. Ang ating gobyerno kasi ay merong pinatupad na minimum wage na kung saan, kung contractual man o regular, yun yung pinaka-lowest na amount na dapat bayaran ng isang kumpanya sa empleyado. Ngunit sa contractual workers, wala silang mga additional benefits. Samantalang yung mga regular workers, meron silang mga benefits. Ngayon, ang mga private firm, papasok sa contractualization para yung mga benefits na dapat nilang bayaran, na additional cost nila, mawawala. So, yun ngayon yung naging connection ng contractualization at ng privatization. Development kung saan umuunlad ang pandaigdigang ekonomiya na nagre-resulta ng free trade sa pagitan ng mga bansa, free flow of capital, at ang pagkakaroon ng mas murang paggawa. Ang globalisasyon sa esensya ay magiging kompetisyon sa pagpapamura at pagpapabagsak sa presyo na nakapagawa. Lalo pat, kasama ang Pilipinas sa may pinakamaraming naipapadalang manggagawa sa buong mundo. Ito ay nagbukas ng 100 para sa ating bansa na makaahon kahit papano mula sa pagkakabaon ng ating ekonomiya. Ngunit kasabay rin nito, ang pagpapairal ng contractualization na lubos naman tinututulan ng ating mga manggagawa sa kadahilan ng mas mababa ang pagpapasweldo, kawalan ng job security, at ang pagpigit sa pagbuo ng malakas na labor union. Ngunit, ano nga ba ang benepisyo ng contractualization? Sabi natin may benepisyo naman talaga sa contractualization. Ano yon? Trabaho. Kaya may sweldo ka, may palustos ka sa mga pangangailangan mo. Kaya hindi natin masisisi ang mga kapwa nating Pinoy kung kahit di sigurado, di permanente, kinakagat pa rin. Pero yun nga lang talaga, pag kinumpare mo sa mga regular workers, di sapat yung benepisyo. Halimbawa, kung ako magtatrabaho bilang contractual worker sa fast food restaurant, ang benepisyo ko, sweldo at libreng pagkain. Pero kung regular worker ako, meron akong sweldo, may libreng pagkain ako, pwede akong magkasakit, may bayad pa rin, pwede akong magbakasyon, may bayad pa rin. Kaya, yun ang masasabing benepisyo na mas maganda kung regular worker ka. Kasabay ng kawalan ng trabaho ang problemang sosyal at ekonomikal. Ihalimbawa natin ang madalas idahilan ng mga taong nahuhuli ng sasalang pagnanakaw. Sa kasi ng mga contractual workers, masasabi natin may trabaho sila. Kailangan lang daw nila ng pangkain o pangbili ng gamot para sa mga kapamilyang may sakit. Hindi natin masasabi na lahat sila ay tamad magtrabaho. May ilan na dala ng matinding pangangailangan at kakulangan ng oportunidad ang napipilitang pumasok sa ganitong gawa. Sa ng mga contractual workers, kahit na hindi maganda ang katayuan ng kanilang pamumuhay, tinatanggap nila. Kung regular worker ka nga naman kasi, may confidence ka na hindi ka basta-basta mawawala ng trabaho. That's all. Okay na po. Hindi namin yung 6.6% na pagtaas ng confidence level ay di namin masasabing maganda or walang epekto. Kailangan yung pagtaas na yon maramdaman ng mga Pilipino. Paano? Kita natin yun kung magkakaroon ng economic growth and security. Ika nga kanina, pag dumami ang investment, mangangailangan ng mga magtatrabaho. Sa makatuwid, makikita natin sa labor kung mababawasan ang mga contractualization or mas darami pa ang mga magtatrabaho. Mabawasan na ang mga nagsasabing baka sakaling maging permanente, and then naman ng contract or maghahanap na naman ng bagong trabaho. Nagkakaroon ng
security ang mga nagtatrabaho na hindi na sila basta-basta mawawalan ng trabaho. Mabuboom din kasi ang ekonomiya, kaya mababawasan ng rason ang employer para kumuha ng mga contractual workers.